mighty God, our fortress of protection. And when we say these things, it's easy for us to relate sapagkat marami sa atin, we need that fortress. Pag sinabing fortress, ito is somehow what you call a protection. Mas makaka-relate ka dito sa sinasabing fortress kapag ka ancient times. Kasi sa atin, medyo yung fortress, medyo deeper English na to eh. A higher level of terminology. But it's basically when you say fortress, it's just a tower or a wall, pader, di ba? And most of us can relate sapagkat in our lifetime, marami sa atin ay nadidefeat, natatalo. May mga failures, may mga bagay na hindi tayo na-achieve, may mga bagay na hindi tayo nararating, or sometimes mayroong nag-hold back sa atin. We are destined to go somewhere, to a place, to our destiny, pero mayroong nag-hold back sa atin. Mayroong pumipigil, and we feel defeated, parang talo. Natatalo tayo sa isang sitwasyon, sa isang senaryo sa ating buhay. That's why we need God. Because He is our fortress of protection. Our mighty God is our fortress of protection. Para mas maintindihan natin kapatid, basahin natin ang salita ng ating Panginoon. In Psalm 18:2, in the New King James Version, it says, "The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my shield and the horn of my salvation, my stronghold." Kapatid, most of us, we go through a lot of problems in our lives. May mga bagay na dinaranas tayo, maaaring sakit, karamdaman. Minsan, hindi mo makaliwanag, bigla ka na lang nagkakasakit. Iniingatan ko naman ang katawan ko today, bakit nagkakasakit ako? And we feel bad. We feel defeated. Sometimes may mga pangangailangan tayo, either financial, may mga bagay tayo na hinahangad, hindi natin nakakamit. Or maybe may mga unanswered prayers in our lives. May mga bagay pa na hindi pa nasasagot sa ating mga katanungan sa ating buhay. Lord, bakit hindi pa ito nasasagot? Ang tagal ko na itong pinagdarasal. Ang tagal ko na itong kinakailangan, Lord, bakit wala pa? There are so many things that can bring us into that point of defeat. Natalo na ang pakaramdam natin. Pero tinuturuan tayo ng ating Panginoon today na kung siya lamang ang ating gagawin nating tanggulan sa ating buhay, may pag-asa kapatid. Only if we will trust Him and we will make Him our fortress of protection. Yung pinag-usapan natin yung ancient times, mas makaka-relate tayo dito kung isipin natin yung mga kastilyo, yung mga pader, di ba noong unang panahon, pagka sila'y napapagera, yung mga tao noong unang panahon, noong ancient times, may mga kastilyo, may mga palasyo. Kasi ngayon, pagka nagera, iba't ibang field na, mayroong mga fields na, may mga farms, may mga buildings, di ba? Marami na. And you feel protected kung ikaw ay nasa isang lugar na medyo safe, may mga bunkers, may mga tunnels, or may mga defensive towers kayo. Pero noong unang panahon, ang isang syudad, ang isang bansa, pinoprotektahan lamang sila ng kastilyo. Yung kastilyo na to, itong palasyo, ay meron nakapaligid dito ng mga pader at uh, mga high towers. And once na na-breach itong mga palasyo na to or napasok na itong palasyo, tapos na ang labanan, talo na sila. Kaya napaka-susceptible ng kanilang pakaramdam. Sapagkat pag napasok na sila, wala na pag-asa. Sapagkat wala nang poprotekta sa iyo, wala nang pader that is shielding you from the people outside na umaatake sa inyo. Kaya kapatid, yung pakaramdam na yun, hindi natin nararamdaman sa panahon ngayon. Lalo na globalized na ang panahon natin, global na. Meaning, meron ng pagkakasundo ang iba't ibang bansa na hindi ka basta-basta pwedeng sugurin. Diba? Sa panahon natin ngayon. Pero nung unang panahon, hindi mo kilala ibang bansa sa kabilang karatig, minsan from a far place. Bigla nilang aatake sa inyo. Mamaya mayroon ng catapult, may mga malalaking tipak ng bato na bumabasag sa pader ng inyong palasyo. Kakabahan ka talaga. Kaya ramdam na ramdam nila yung pakiramdam ng isang tao na nasa loob ng isang palasyo. Pero sinasabi sa atin ng ating Panginoon that if we will make Him our fortress of protection, hindi niya tayo pababayaan. Kaya nandito sa kanyang salita, He is our shield, our stronghold, our fortress. Yan po ang ating Panginoon. Mapagkakatiwalaan natin siya. Kapatid, kapag may problema ba tayo, nilalapitan natin ang ating Panginoon kung may problema na tayo. Pero bago pa nagka-problema, inilagay na ba natin siya bilang ang ating pader, ang ating shield, ang ating panangga? Dapat gawin natin yung kapatid. Hindi kapag nandiyan na yung trouble, tsaka natin siya tatawagin. Kasi marami sa atin ganun.
kapag dumating na yung troubles, pag dumating na yung problema, Lord, kailangan kita, tulungan mo ako, i-rescue mo ako. Pero sinasabi sa atin ng ating Lord, let us make Him our fortress. Even before pa lahat ng mga bagay dumating, prepared na tayo dapat. Sabi natin last Sunday service, wala po yung pinagkaiba. Before pa dumating ang exam, dapat nagre-review ka na. Ganito po sa ating buhay. Nagbasa ka na ba ng Bible? Nanalangin ka na ba sa Panginoon? Ginawa na ba natin yung ating preparation bago pa dumating yung mga troubles, yung mga problema? Kasi most of us, we only look at the problems pag nandyan na. So sinasabi sa atin ng ating Diyos, kapatid, mag-prepare tayo. In Psalm 91:1 in the ESV version, it tells us, He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. So sinasabi sa atin ng ating Panginoon, pagtiwalaan natin siya. Kasi madalas sa atin, kapag may problema, nagtitiwala tayo sa ating sarili. Kapag nagkaroon ng trouble, kung saan tayo tumatakbo, kung saan tayo lumalapit. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, sa Kanya tayo lumapit. Before anyone else, doon natin iiyak, doon natin isigaw, Lord, I cannot do this. I need help. Help me. Save me. Rescue me. You are my lifeline, Lord. You are my protection. Lord, pinagtutulungan ako. Sa kaluluhan mo ako. Hinaapi ako. Lord, nagkasala ako, nagkamali ako, tumumba ako. Tulungan mo ako makabangon. Yun ang dapat natin gawin. Sa Kanya tayo tumakbo. Make Him our shelter. Tirahan, bahay. Malinaw to. Kung gusto mong manirahan sa Panginoon, sinisigurado niya sa inyo, hindi kanya pababayaan. He is a refuge, a fortress na matatakbuhan. Tignan natin yung definition ng salitang bulwark. Kasi di ba, sabi kanina, a mighty fortress is our God. A bulwark never failing. Ano ba yung bulwark na yun, kapatid? Napakalalim naman ng salita na yan. No? So pag sinabing bulwark, sa definition in the dictionary, it says, a wall of earth or other material built for defense or rampart. Any protection against external danger, injury, or annoyance. Or for example, a new dam was a bulwark against future floods. So para mas maintindihan natin, imagine nyo yung bulwark or yung pader. Ito po isang mataas na parte. Kumbaga kung sa isang lugar, merong patag, kailangan mo magtayo ng wall or bulwark bilang protection mo sa mga baha, sa mga strangers na pwedeng umatake sa'yo, just like the Great Wall of China, di ba? Nung dumarating na yung mga Mongolian, sina Genghis Khan, paparating na mga tulisan at aatakihin sila, the Chinese made it a way na magtayo sila ng isang great wall na protection sa kanilang mga cities to protect them higher so that hindi po makaakyat yung mga tulisan at maatake sila upang hindi ito magtagumpay laban sa kanila. This is what they did. Yung bulwark. So sinasabi ng ating Panginoon, siya ay bulwark na ating tanggulan. No? Siya ang ating protection. A high wall. Kaya nga, sa kanta ko narinig yun yung kanta na, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are safe. So kapag you are going through troubles in life, tumawag ka sa Panginoon. Yun ang dapat una mong gawin. Bago pa lahat, ang dami mo ng pinalano, dahil dito ko tatakbo, dito ka lalapit, itong aking gagawin, di ba, itong iinumin kong gamot. Ang dami mo ng ginawang paraan. Bago ka pa humakbang, kapatid, speak with your mouth. Lord, help me. Rescue me, Jesus. In the mighty name of Jesus, you are my protection, Lord. Ganun muna, kapatid. Bago ka pumunta sa step 3 to 10, step 1 muna tayo. Unang step, Panginoon, Lord. Forgive me, Lord. Nagkamali ako, nagkasala ako sa mga galaw ko. Rescue me din. Save me. For I am here. Binibigay ko sa iyong buong puso, isipan ko at kaluluwa. Huwag mo akong pabayaan, Lord. Huwag mo akong iwan. And sinasabi nga ng Panginoon, di ba? I will never leave you nor forsake you. So malinaw. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon, kapatid. Bakit hindi natin siya sundin? Malinaw. Siya may likha sa ating kapatid. Bakit hindi natin siya sundin, di ba? So when the enemy comes like a flood, call upon the name of the Lord. Sapagkat ang kaaway, pag umatake yan, hindi umaatake ang kaaway in one angle lamang, sa isang anggulo. Pag umatake ang kaaway, para yung baha. Hindi mo alam kung sa isang direksyon, kaliwa, kanan, taas, baba, likod. Saan ba ako titingin, Lord? Ang daming problema. Pag ang problema dumating, hindi yun ay isang lang, isang patak. No? Pag dumating ang problema, kapatid, mga trahedya, sunod-sunod yan.
Ganyan ang ating buhay. And all of you can relate. All of us. Because we've been through all the kinds of problems in life. For sure, kapatid. Pag hindi ka pa nakaranas ng problema, malamang nakapikit ka na. Kapag buhay ka pa, humihinga ka, ibig sabihin may problema. Because this is the problems are from the enemy. Tatandaan natin, ang problema hindi po yung galing sa Panginoon. Ang problema, galing yan sa enemy. Pwede ang problema na to ay nagresulta sa ating sariling kasalanan, nagkasala tayo. Maybe someone is trying to attack us. Maybe somebody is trying to curse us. Or maybe someone has a bad plan against us. But at the end of the day, itong lahat ito gawa ng kaaway. Because He wants to destroy us. Because we are special in the eyes of the living God. Mahal tayo ng ating Panginoon. At yung plano ng kalaban lagi ng kaaway, ialis tayo. Ialis tayo mula sa kamay ng ating Diyos, mula sa grasya ng ating Panginoon. So pag tayo lumayo na sa ating Panginoon, mas madali na tayo makuha ng kaaway. Di ba? Kaya gusto niyo tayong inaatake para tayo bumigay. Pag bumigay ka na, pag umayaw ka na, ang dali kayo ng kunin ng kaaway. Sa kanya ka na, parang gano'n. Pero sinasabi sa atin ng ating Panginoon, when the flood of the enemy comes, pag dumating ang baha ng kaaway, tawagin mo ang Diyos. In Acts 2:21, in the King James Version, it says to us, and it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. So malinaw kapatid, malinaw pa sa alas 4. Sinasabi sa atin natin Panginoon, kapag dumarating ang kaaway, di ba? Pag dumating ang troubles ang problema, call upon the name of the Lord. Tumawag ka sa pangalan ng Diyos. At kaya ikaw ay kanyang ililigtas. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. I remember at one point in our lives, so bagong pamilya pa lang kami ng aking asawa at anak. Kararating pa lang ni Caleb noon. Probably was 5th month or 6th month niya noon. Baby pa siya kasi simula pa lang niya. Out of nowhere, tutulog kami. Nagising kami. Sapagkat yung iyak ng aming anak, di namin paliwanag. Sumisigaw siya sa sakit. Nagtataka kami, bakit siya nasasaktan? Paghawak ko sa anak ko, umaapoy siya. Ganun ka, yung mainit na masakit sa kamay pag ginawa ka mo siya. At pulang-pula yung aking anak. Sabi ko, ano nangyari sa anak natin? Ba't nagkaganito? Sumisigaw siya sa sakit. I cannot explain it. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? And the Lord intimated unto me to do something, to shout His name. Sabi ko, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. That's what I said. Out of nowhere. Kasi yung anak ko, di ko mapaliwanag kung ano nangyayari sa kanya. Wala naman siya sakit kanina. Okay na okay siya. Tumatawa pa siya bago siya natulog. Pero nung madaling araw, nagulat kami, mag-asawa. And right there, and then God gave me a vision na mayroong mangkukulam, dalawa, na umatake sa aking anak. Witchcraft. They were trying to curse my son. And the Lord told me, because galing kami sa shooting from a province, no, sa isang probinsya, na mayroong babae na humawak sa kamay ng aking anak and they placed a curse on him during that time. Instead, the Lord told me to sing. No? Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. And I said that every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. So right there and then, when I said those words, when I said the name of the Lord, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, na lahat ng tuhod ay luluhod. No? Lahat ng dila ay magsasabi na ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus, ang Diyos. He is Lord, siya ang Panginoon. At biglang nawala po yung init ng katawan ng aking anak. Bigla siyang umayos ang kanyang itsura, tumigil siya ng pag-iyak at ngumiti siya sa amin. Kapatid, hindi mo mapaliwanag sometimes na nangyayari sa ating buhay. Yung mga problema, doon lang tayo nakatingin. Ang dali natin, kapatid, na tumingin sa problema. Pero nakalimutan mo na may gera sa likod mo. Nag-aaway ang Panginoon at nag-aaway si Satanas para sa iyong kaluluwa, para sa iyong buhay, para sa iyong future. That's what's happening. And when you recognize this, when you begin to recognize na may kaaway ka, si Satan, na gustong wasakin ang buhay mo, then it will be easier for you because when you know kung sino ang enemy mo at sino ang kakampi mo, then you will understand, kapatid, kung paano makipaglaban. Make God, our mighty God, our fortress of our protection. Kapatid, siya iyong protection. Hindi mo kailangan ng agimat.
Hindi mo kailangan ng kung ano-ano mga relikaryo o estatwa. Kailangan mo lamang si Jesus. Siya lamang, wala nang iba. Direkta kapatid, lumapit ka sa Kanya. Say His name. Wala nang kahit sino pang pangalan. Tumawag ka pa kung kani-kaninong tao. Hindi mo kailangan yan. Ang kailangan mo, si Jesus. God has given us 2 focus points for today. Number 1, hold on to God. Kumapit ka sa Panginoon. Pag hindi mo na alam gagawin mo sa buhay mo, kapit ka sa Kanya. Huwag kang kumapit sa sarili mo. Huwag kang kumapit kay kapitbahay. Huwag kang kumapit kay kamag-anak. Huwag kang kumapit kay ganon. Kasi may tinuturo sa ating leksyon ng Panginoon. Kapag may problema, kumapit ka sa Diyos. Learn to hold on to God. Number 2, we may falter, but God is our strength. Darating kapatid, ang punto sa ating buhay, hindi natin kaya. Feeling mo, ang lakas-lakas mo. Feeling natin, ang kayang-kaya na, kaya ko naman to kapatid. Okay lang ako, wala akong problema. No kapatid. By our own strength, we cannot do it. We need God. We need His help. We need His divine protection for all of us. Kaya tayo madalas nagkaka-waldas-waldas ang ating buhay. Nagkaka-problema tayo sapagkat hindi natin inuuna ang Lord. Siya ang panghuli sa ating solution when He should be our first resolution. So sinasabi sa atin ng ating Panginoon, make Him our source of strength. Yung pinanggagalingan kapatid ng ating kalakasan. So dapat kapatid, when you go through life, ang unang-unang panggagalingan ng iyong source of strength, wala nang iba, kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang unang focus point natin, hold on to God. Kapit tayo kapatid. Kanino tayo dapat kumapit? Sa ating Panginoon. In Psalm 27:1 in the ESV version, the Lord tells us, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?" So sinasabi ng ating Panginoon, siya ang ating tanggulan. Huwag tayo matakot. Kasi ang unang-una, pag may problema nararanasan tayo, ang unang-una naging reaksyon ng normal lang bawat tao. Matakot. Pero sinasabi ng ating Panginoon, huwag kang matakot. Do not fear. Have faith. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Kasi ang kalaban ng pananampalataya ng faith ay takot. So ano pong nangyayari pag tayo natatakot? Nagpapanik, nagkakamali-mali tayo ng desisyon, nagkakamali-mali tayo ng galaw, minsan napapasabi tayo ng di magandang bagay, dumarating na yung away-away, init ng ulo, di ba? Kasi nagpapanik. Nawawalan ka ng pag-asa. And then sisisihin mo ang Diyos. Alam mo ba kapatid, na kapag sinisisi mo ang Diyos, yun ang isa sa pinakaayaw na kasalanan ng Panginoon. Grumbling. Kaya nga yung mga Israelita, di ba, imbis na dumiretso sila sa lupang pangako, ano nangyari? Umikot-ikot sila doon hanggang sa nagkandamatayan sila 40 years. So gayahin natin si Caleb at si Joshua. Sapagkat nagtiwala sila sa Diyos. Nung nakita nila yung mga higante, daming higante. Thank you Lord kasi ililigtas mo kami sa mga higante. Samantalang yung mga ibang Israelita, nung nakita nila yung mga higante, bakit mo pa kami dinala rito, Lord? May mga higante, hindi namin to kayang talunin. Paano na to, Lord? Pinabayaan mo kami. Ano nangyari? Nagalit sa kanila ang Lord. Kasi wala silang tiwala sa Diyos. They didn't have faith. Ano sabi ng Panginoon sa atin? It is impossible to please God without faith. So kung gusto mong ma-please ang Panginoon, gusto mong matuwa ang Lord sa'yo, gusto mong pabor sa ang Panginoon sa'yo, gusto mong i-bless ka ng Panginoon, magtiwala ka. Manampalataya tayo. Gayahin natin si Caleb at Joshua. Nung nakita nila mga higante, Lord, thank you. Tatalunin namin itong mga higante. Paano natin ito apply kapatid sa ating buhay? Lord, ang laki ng problema ko. Higante. Higanteng sakit. Higanteng financial problem. Higanteng buhay, problemang mag-asawa. Higanteng problemang anak. Higanteng problema sa trabaho. Higanteng problema sa eskwela. Pero Lord, mas malaki ka sa mga higanteng to. For sure. And I know that you will deliver me, you will protect me, and you will answer me. Because you are my stronghold. So kapatid, hold on ka sa Panginoon. Pag hindi mo kaya, lumapit ka sa ating Panginoon. Pero marami sa atin kapatid, anong gagawin? Kapit sa patalim. Gagawin ko to kasi bubuhayin ko sarili ko. Bubuhayin ko pamilya ko sa pamamagitan ng masamang bagay. So ano nangyari sa atin doon? Nawalan tayo ng pananampalataya. Nawawalan tayo ng faith. So we are going against the will of the Lord. Sino sinamba natin doon? Ang ating sarili, hindi si Lord.
Ibig sabihin, mas importante ang ating sarili kaysa ang Lord. Kapag we are going through problems na wala na tayong pag-asa, wala na mangyayari, trust God. Si Lord ang bahala. Let His will be done. Ibig sabihin, yung kalooban niya, yun ang masunod. Kung katapusan na, katapusan na. Basta si Lord gumawa ng paraan. Hindi niya tayo pababayaan. Di ba sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Let God do His part. Huwag mong pangunahan ng Panginoon. Kasi ganun tayo madalas. Pinapangunahan natin ng ating Diyos. Ano po nangyayari? Lalong nagkakapahapahamak. Lalong nagkakagulo-gulo. But if we will trust Him, hindi niya tayo iiwan. Salita niya yun, kapatid, hindi natin salita yun. Siya nagsabi, I will never leave you nor forsake you. Then why don't we believe that? Those are His words. Magtiwala tayo, kapatid. Huwag natin sambahin ang ating sitwasyon, ang problema natin ng ating sarili. Sambahin natin ang ating Panginoon. Mapakagandang example sa atin dito yung nangyari sa Masada. Pag pumunta tayo sa bansang Israel, in the nation of Israel, there is this place, a fortress, isa pong lugar doon na talagang parang napakalaki ng bundok na impenetrable. Hindi po siya kayang durugin. Kasi napakataas ng bundok na to, tapos meron siyang mga pader na napakalalaki. Wala po makatalo sa kanila. So during that time of Israel, akala nila poprotektahan sila ng Panginoon. This was the time na tinalikuran nila ang ating Panginoong Hesus. And there was a time na kinubkob sila ng mga Romans, no? Ng Imperyo Romano. The Roman Empire came upon them to invade them, to destroy them. And they thought that when they go to Masada, the Tower of Masada, ay mapoprotektahan sila nito. Pero ang kalooban ng Panginoon wala sa kanila sapagkat tinalikuran nila ang ating Panginoong Hesus. So, what happened there is takubkob sila. Ang ginawa po ng mga Romans, nagtanim sila ng nag-imbak sila ng mga lupa. Maraming lupa hanggang sa yung patag na mababa ay naging pantay na ng Tower of Masada. Ganun pong ginawa nilang technique hanggang sa naakit nila yung Tower ng Masada. Indifference, yung kakaibahan sa panahon ni David, when David was being attacked by Saul or Saul, doon po siya nagtago sa Masada. Hindi po siya binabayaan ng Panginoon habang nagtatago siya sa Masada. Why? Because nakikita natin dito, sino pang nagsulat ng Psalm, ng book ng awit, ng libro ng awit? Si David. Siya pong nagsulat ng mga kanta na yan, bilang paalala sa ating lahat. Sapagkat ginawa niya ang Panginoon na stronghold niya, kanyang tower of protection, ang kanyang fortress, hindi siya pinabayaan ng ating Diyos. So kapatid, ang kaibahan nun, yung mga namatay sa Masada noong unang panahon, kinalimutan nila na ang Diyos ang kanilang proteksyon. Pero si David, sino po ang inuna niya? Si Lord. Si Lord ang inuna niya. Kaya kahit hinahabol siya ni Saul, hindi po siya napatay ni Saul. Hindi po pinabayaan ng ating Panginoon si David. So kapatid, we will go through a lot of problems in life. That's part of being a man or woman in this world. Because this is a corrupted world. Minana natin kay Eva at Adan. Pero mahal tayo ng ating Diyos. Gusto niya tayong pagpalain. Only if we will trust Him. Kung pagtitiwalaan mo siya, hindi kanya iiwan, ni pababayaan man. Yes, you will get general provision. Merong bibigay sa mga biyaya ang Panginoon kasi even animals are being blessed by the Lord. Nasa Bible yan. But if we will give to Him our lives, pagtitiwalaan natin siya ng buong puso, isipan at kaluluwa, sa tingin mo, iiwanan ka ng Diyos. Ang sample na sa atin si David. Make Him our stronghold of protection. At hindi kanya pababayaan. He is our light and our salvation. When you say salvation, ang ating kaligtasan. Pangalawang focus point na binigay sa atin natin Panginoon, we may falter, but God is our strength. Alam mo kapatid, darating sa buhay natin na hindi sapat yung lahat ng taktika natin, yung lahat ng galing natin, yung wisdom or smarts natin sa buhay, it will not suffice. Pag nagkasakit ka, lahat ng lakas mo mawawala. Pag pinagtulungan ka sa trabaho, bigla ka natanggal dahil may mga masasamang tao. Kahit anong galing mo sa trabaho, hindi ubra kasi pinagtulungan ka. Di ba? Minsan, kamag-anak mo, ibibetray ka pag tutulungan ka. Wala kang magawa kasi pinagtulungan ka. There are times in our lives when we are defeated. Talo tayo. We may falter and fail. Pero tandaan natin, our strength will still come from the Lord. Pwede pa rin tayo magtagumpay kahit tatalo tayo. Hindi pa tapos ang labanan. Sabi nga ng Panginoon, nagsisimula pa lamang. The best is yet to come. So magtiwala tayo sa Kanya. Sapagkat sometimes in our lives, natatalo tayo.
Pero kung magtitiwala tayo sa Kanya at lalapit tayo sa Kanya, luluhod tayo sa ating Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. In Psalm 73:26, in the NASB version, it tells us, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. So sinasabi sa atin ng ating Panginoon, darating tayo kapatid sa punto na wala na tayong laban. Lahat na ng taktika ginawa mo, lahat ng strategy. Pero hindi mo bra. Ano bang gagawin ko? Lahat ng ginawa ko na, lahat ng pwedeng gawin dito. Then Lord, ikaw ang bahala. Di ba? So habang lumalaban ka sa buhay, tuloy ka lang, laban ka na ng laban, pero pagtiwala mo, Lord, sapagkat mawalan ka man ng pag-asa, hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Naalala ko noon at one point, inaya ko ng isang aking kaibigan sa sa kanilang lugar. And I was really having yung pinaka-worst na situation ng aking health, aking kalusugan. You can say na almost dying na ako during that time. Napaka-dangerous sa sakit. No? Nagiging paralitiko ng aking paa, bumibigay yung aking katawan, yung aking kidneys. Hindi ako nakakakain ng tama, walang nutrition na pumapasok sa aking katawan. Yung timbang ko almost 70%, no? Ay 50% yung nawawala na during that time. Ang laki ng kinabagsak ng aking kalusugan. That during that time, pagka ako'y inaatake ng aking sakit, kailangan kong magsaksak ng adrenaline tsaka ng steroid para makasurvive ako. Kasi naninikip po ang aking lalamunan, hindi ako makahinga, sumisikip ang aking esophagus, nag-spasm siya. Hindi ako makahinga. Bumabagsak ang aking oxygen levels, no? Na laging emergency. And at one point in that time, sobrang sikip ng aking lalamunan, hindi ako makahinga. Nagpatawag kami ng home-based nurse para ako'y tulungan. So there were, of course, dosage ng adrenaline, dosage ng steroid na dapat isaksak sa akin. The problem was, nagkamali itong nurse. Okay naman yung kanyang steps, kaya lang nagkamali siya at one point. Nasaksakan niya ako ng double dosage ng adrenaline. Meron na akong steroid, meron na akong adrenaline. Ang problema, nalagyan ako ng double dosage. Nagkamali siya. And during that time, I knew na nagkamali siya kasi may kakaiba na ako naramdaman. Tumilim ang aking paningin. Sabi ko, bakit parang yung mga pader parang dumidilim? Ano nangyayari? Parang hindi ko na makita yung pader. Yung sulat, lumabo. Sabi ko gano'n. And then unti-unti nakita na parang wala na akong inihihinga. Hindi ako makahinga. Naramdaman ko yung puso ko parang naging flat. No? And then pagka-flat niya, biglang yung dumagundong yung puso ko, parang sunod-sunod yung yung tibok. Yung grabe yung tibok niya. Tinignan ko yung heart meter ko, yung heart rate. Nag-error na, parang Geiger counter ko, nanonood ko ng Dragon Ball. Sabi ko, bakit parang nag-error na yung heart rate ko? Ano nangyayari? And then, dumilim yung paningin ko. And then, yung puso ko, sobrang sakit na. Hindi na siya, sobrang yung pump ng puso ko, yung pag-pump, bumibigay na siya. Hanggang sa flat na. And in that moment, I knew I was dying. Mamamatay na ako. A lot of things, sabi ko, what if Lord, mabubuhay pa ba ako? Hindi ko pa ito nagawa. Ito pa yung pwede kong gawin para sa pamilya ko, para sa future, para sa mga tao na nangangailangan. Sayang Lord, ganyan. Pero pinakonsentrate ako ng Panginoon hindi sa sitwasyon. Ang tinuro sa akin ng Panginoon, say my name. So even I was dying during that time, nag-flat na yung puso ko, sobrang sakit niya, na hindi na tumitibok. Ramdam ko kasi, mararamdaman mo, hindi na gumagalaw. Nag-error na nga yung heart rate. Hindi na gumagalaw yung puso ko. Wala na akong makita. Sumigaw ako kasi narinig ko, mahinang umiiyak na yung asawa ko sa gilid ko. Pati yung isa kong bayaw, nandun siya, umiiyak sila. But I trusted the Lord. And I said, in the mighty name of Jesus, sabi ko. Pangalawa ulit sinabi ko, in the mighty name of Jesus. And bigla may parang malakas na martilyo na pumukpok na narinig ko. Pagkasabi ko ng pangalawang in the mighty name of Jesus. Dinaramdaman ko yung puso ko onting-onting gumalaw. Dahan-dahan siya. Parang nagre-recover siya. Hanggang sa onti nagno-normalize na recovery niya. Pero masakit pa rin ang aking puso. But I can never deny that it was the Lord who saved me during that time. I could have died, kapatid. I could have died. My body faltered. Bumigay ang aking katawan. Pero ang Panginoon hindi bumigay sa akin. So sinasabi sa atin natin, Panginoon, kapatid, there are times in our lives na wala na. Kumbaga yung engine ng buhay natin bumigay na, ayaw na.
Kaya maraming tao gusto mag-suicide, gusto na lang mawala, gustong mamatay. Laging yun na lang ating resolution, pakamatay na lang, ganun. Saan ba natin nakuha yung salita na pakamatay na lang? Hindi ang galing sa Lord, galing sa kaaway. Tinuturuan tayo ng kaaway na magpakamatay tayo pag hindi na natin kaya. Pero sinasabi sa atin ng ating Panginoon, pag hindi mo na kaya, tumakbo ka sa Kanya. Say His name, Lord, rescue me. And I know that every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord. So Lord, magtitiwala ako sa iyo. Kapatid, sino ang pinagtatiwalaan natin sa ating buhay? So for our takeaway for today, for our conclusion for today, kapatid, binibigay sa atin natin ang Panginoon ito. Unang-una, let us remember, let us be reminded, kapatid. As we said, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Gaano kalaki ang problema mo? Gaano kalaki ang iyong hinaharap? Ano man yung trouble yan? Sakit, karamdaman, gastos, problema, trahedya, may namatayan sa atin and all. I may not know everything that you are going through, brother, sister, but the Lord knows what you are going through today. And He loves you more than you can ever love yourself. Do you know that? Mas mahal ka ng Diyos kaysa sa mahal mo yung sarili mo. Ganun ang Panginoon. Sapagkat siya ang may likha sa iyo. He's the one who created you. And when we are going through the battles in life, know one thing. The battle belongs to the Lord. Ang laban na yan, kapatid, ay pag-aari ng Diyos. Huwag mo angkinin. Kasi marami sa ating mahilig umangkin. Kaya ko to. Kaya ko to. Matatag ako. Matapang ang puso ko. Yes, matapang ka, kapatid. Go on. Maging matapang ka. Pero yung laban mo, hindi mo yung laban. Laban ni Lord yan. Ibigay mo sa Lord. Habang lumalaban ka. Magpatuloy ka lang. Go. Move forward. Move on. Push forward, kapatid. But remember that that battle is not yours, but the Lord. Ipagtatanggol ka ng Panginoon, hindi kanya pababayaan. At pangalawa, He will sing to you songs of deliverance. Kakantahan ka ng Panginoon, ganyan ka kanya kamahal. Kumakanta siya para sa iyo. Songs of deliverance para iligtas ka. Ganyan ang ating Diyos. When we make Him our fortress of protection, our mighty God, then He will sing to us His songs of deliverance. So cast your concerns to Him. Ibigay mo lahat sa Panginoon. Huwag mong ibigay sa 5-6, huwag mong ibigay sa mga fixer, huwag mong ibigay sa mga kapitpatalim, huwag mong ibigay sa mga taong wala naman talagang pakialam sa atin, hindi naman tayo talagang mahal. Ibigay mo sa Lord. Siya muna. Siya muna ang takbuhan mo. Siya ang lapitan mo. And then you will see that He will deliver you from all your troubles. In Psalm 91:14 in the NIV version, because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for He acknowledges my name. Sapagkat kung alam ng Panginoon na mahal mo siya, siya ang inuuna mo, sinasabi sa iyo ng Panginoon, malinaw. I-rescue ka niya. Sasaklolokan ka ng ating Panginoon. Poprotektahan ka niya sapagkat ina-acknowledge mo ang kanyang pangalan. So malinaw, merong steps, di ba? Mahal mo ang Diyos at ina-acknowledge mo ang kanyang pangalan, di ba? Kaya binabanggit ating bibig. In the mighty name of Jesus, sa pangalan ng Panginoong Hesus, walang mas malaking problema, walang sakit, walang trouble, nagugupo sa akin, nadudurog ng aking buhay. Sapagkat kahit matalo ako ngayon, bukas makalawa magtatagumpay ako sa pangalan ng aking Panginoong Hesus. Ganun dapat, kapatid. When you do not know anything anymore, what to do with your life, with your troubles, with your problems, submit it to God. Because the battle belongs to Him. Siya ang lalaban, siya mangunguna. Diba? Yan ang gusto na Lord. Pag inapi ka, kapatid, diba? Pinagtulungan ka, inaapi ka. Of course, kung may mali tayo, aminin natin kung may mga pagkakamali tayo. Kasi sometimes may nang-aapi sa atin kasi may naging pagkukulang tayo. Ngayon kung may mga out of nowhere, without prejudice, without anything na ginawa natin mali, pinagtutulungan tayo. Ibigin natin sa Panginoon. At siya magbibigay sa atin ng resolution. Ipapakita ng Lord sa mga taong umaapi sa atin, ay ito anak ko to. Inapi niyo siya, pagpapalain ko siya. Remember that, kapatid. Pag may umapi sa'yo, remember that God's blessing is following you. Kasi poprotektahan ka niya. He will reward you. Hindi na madali sa atin makalimutan eh. Nakatingin lang tayo sa mga pagkakataon na pinagtulungan tayo, inapi tayo, di ba? Kawawa ako, natalo ako. No.
Kapag natalo ka, kapag may nangyari sa'yo hindi maganda, remember, the next step is the Lord will be blessing you. Doon ka tumingin, kapatid. Doon tayo lumapit. Sapagkat alam natin na ating Panginoon ang magpoprotekta sa atin at magbibigay sa atin ng resolusyon. In Psalm 32:7, in the New King James Version, it tells us, "You are my hiding place. You shall preserve me from trouble. You shall surround me with songs of deliverance." Ayan. So makakapagtago tayo sa Panginoon. When we are going through troubles in life, magtago tayo sa Lord. Gayahin natin si David. Pinatutulungan siya ng libo-libong sundalo, mag-isa lang siya. Meron siyang ilang katao, mga ilang daan, pero he is fighting against 10,000, 20,000, 30,000 soldiers or more. Kasi ang buong kingdom of Israel ang kalaban ni David nung panahon niya. Mag-isa lamang siya. Pero pinagtiwalaan niya ang Panginoon kasi pinangako sa kanya ng Panginoon, "You are now the king. And I will give you the kingdom of Israel." So hindi niya pa nakukuha, nakikita ang sagot ng Diyos sa kanyang mga panalangin. Pero nagtiwala siya. Dapat ganun tayo, kapatid. We look to the future. We claim the future, kapatid. That's why we pray. Kaya ka nagdadasal kasi alam mo, sasagutin ka ng Lord. Hindi mo pa nahawakan ngayon, hindi mo pa nakikita ng iyong mga mata, pero nagtitiwala ka sapagkat sasagutin ka niyan. Nagtitiwala ba tayo, kapatid? Are we trusting Him? Nakita mo, kinakantahan ka ng Lord. Ganyan-kanya kamahal. How will you hear His voice singing to you? Paano mo marinig yung mga kanta niya? Binabasa mo ba ang Biblia mo, kapatid? Nagbabasa ka ba ng Biblia? Nakikinig ka ba ng kanyang salita? Are you worshiping Him? Singing to Him songs of worship and praise? If you do these things, then you will know that the Lord loves you, that He sings to you every day. Dapat ganyan ang gawin natin, kapatid. Last verse na binigay sa atin ng ating Panginoon, in 1 Peter 5:17 in the WEB version, "Cast all your worries on Him because He cares for you." Lahat ng sama ng loob, lahat ng problema, lahat ng mga trahedya na dinaranas natin sa ating buhay, ibigay natin sa Kanya. Sa Panginoon lamang, kapatid. Sinasabi, pagka tumakbo tayo sa Panginoon, huwag tayo tumakbo sa kung kani-kanino. Lumapit tayo sa Kanya at Siya ang sasagot sa ating lahat. It's easy for us to go through a lot of troubles in life just to have a solution, kapatid, sa ating mga problema. Pero God is teaching us, God is telling us, sa Kanya tayo lumapit. Make Him our fortress of protection, kapatid. Because our God will never fail us. He will never fail. Hindi pa po natatalo ang ating Panginoon, kapatid. Isang pagkakataon lang sa mundo na to, akala ng kaaway na tagumpay siya nung pinapako siya sa krus ng Kalbaryo. Pinako siya, He was nailed onto the cross, and Satan thought that he had defeated Jesus Christ. He had defeated God. But he was mistaken. Nagkamali siya. Hindi niya natalo ang Panginoon. Sapagkat nung namatay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, after 3 days, He rose up from the dead. And He defeated Satan once and for all. Wala na pong karapatan ng hell sa mga anak ng Diyos. If you believe that Jesus Christ is your Lord and Savior alone, then you are saved from hell. Tapos na ang labanan. Kaya kapatid, when you are getting into trouble, cast all your cares to Jesus Christ. Kung namatay siya para sa iyo, gaano kalaki ang problema mo para sa binigay niyang sakripisyo para sa iyo? Binigay niya nga ang buhay niya sa iyo. Sa tingin mo, hindi niya kaya resolvehin ang problema mo? Kaya niya, kapatid. Nothing is too hard for God. Sabi niya in Luke 1:37, "For nothing is impossible with God." And remember, what the enemy meant for evil, God will turn it for good. What the enemy meant for evil, God will turn it for good. May mga taong nangaapi sa atin, may mga taong umaatake sa atin. They meant evil, yes. But God will turn it for our own good. Alam mo, kapatid, tandaan mo, meron kang kakampi. Meron kang kasama at hindi kanya pababayaan. Lapit lang. Lapit lang sa Panginoon, kapatid. Sa Kanya ka tumakbo. Huh? And kapatid, remember, in all of these things that you are going through in life, and we will go through a lot of troubles in our lives. That's normal thing. Pero tandaan mo, may kasama ka. And you will see a victory, kapatid. You will see a victory na bibigay sa iyo ng ating Panginoon. Tagumpay sa iyong buhay.
Yes, you might look at yourself, at your life, na parang walang pag-asa. Hanggat humihinga ka, kapatid, ipaborito ng mga Filipino, hanggat may hininga, may pag-asa. I-apply mo yan sa buhay mo, kapatid. Speak blessings. Do not speak curses. Huwag kang magsalita ng mga sumpa sa buhay mo. Speak blessings. Count your blessings. Lord, I remember biniless mo ako last year. I remember that you blessed me last month. I remember that you blessed me last week. Then what, Lord, is holding you back to bless me today, tomorrow, and the other days to come? For I know that you will be the one to bless me. Huwag mo hayaan, kapatid, na nakawin ng kaaway ang iyong kagalakan sa Panginoon, sapagkat ang kagalakan ng Panginoon ang iyong kalakasan. Ang tanong, kapatid, will you trust the Lord? Magtitiwala ka ba sa Kanya? Gagamitin mo ba siya bilang iyong tanggulan, bilang iyong proteksyon? Will you make God our mighty fortress? Kapatid, it's high time. Make Him your protection. Sa Kanya ka lumapit. Sa Kanya ka tumakbo. Yan po ang mensahe ng ating Panginoon na buhay. Salamat sa Kanyang mensahe na binigay sa ating lahat. Glory to our God, the Father. And kapatid, maybe this is the first time that you're listening to this broadcast. You might not know me. And nakapunta ka lamang sa YouTube today and you just saw this video that you're listening to right now. Kapatid, I urge you, kapatid, that you have to know one thing in this life. Kapatid, dalawa lang ang destinasyon natin sa buhay na to. Impyerno or langit. Pag tayo ay namatay, at lahat tayo mamamatay, kapatid, hindi mo maiiwasan yan. Maybe in a future time pa mangyayari yan, in a long distance time pa, matagal pa. Hindi natin masasabi kung kailan. Pero hindi natin siya maiiwasan. Pero pag tayo nawala sa mundo na to, dalawa lang ang pupuntahan mo. Sabi nga natin, impyerno or langit lamang. For sure, you will not want to go to hell. And if you want to be assured na pupunta ka sa langit balang araw, you have to do one thing. What is that? To believe in someone who loves you more than you love yourself. Kailangan magtiwala sa tao at sa Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay niya. Sino yun? Si Jesus Cristo, si Jesus Christ. He gave His life for you 2,000 years ago by dying on the cross for your sins. Namatay siya para sa mga kasalanan mo bilang final sacrifice. Now, if you will trust Him today, if you will give to Him your life, then He will save you from hell and give you a life worth living in heaven one day. What you need to do is trust Him. Make Him your Lord, your God, your Savior today. Ask forgiveness for your sins, and He will save you. If you want to receive that gift of salvation, kapatid, I urge you, pray with me. Pray with me with all your heart, with all your soul, kapatid, and you will receive the gift of salvation. Manalangin tayo, kapatid. Panginoon, aking Diyos at tagapagligtas, ako po'y makasalanang tao. Humingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako. Panginoon, tinatanggap kita ng buong puso, isipan at kaluluwa. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoon, salamat Panginoon sa buhay na walang hanggan na regalo mo. Ikaw na ang Panginoon ko. Ikaw na ang aking Diyos. Habang nandirito pa ako sa lupa, tulungan mo ako maging mabuting tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Salamat Panginoon sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo at pagkabuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Nananampalataya ako sa iyo. Ito ang aking panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Kapatid, if you made that prayer, congratulations sa iyo. You are now a new creation, the old is gone, the new has come. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Ibigay mo lamang ang buhay mo sa Kanya at hindi Kanya pababayaan. I urge you, kapatid, to reach out to us via social media platforms in Ancient Doors Church, and we will be more than glad to help you in your growth in Jesus Christ. Congratulations sa iyo, kapatid.